Pagkatapos ay naglabas si Ellison ng isang malakas na puwersa. Nakakakita ito, si Nis, na puno ng bluster sandali bago, biglang nawala ang kanyang nerbiyos. Si Elder Medidana ay inalog din sa loob, sapagkat naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Ito ang kakanyahan ng Dragon Essence Crystal. Ito ay lumiliko na ito ay ang lahat ng bahagi ng plano ni Ellison. Siya ay nagtaya na ang isang scoundrel na tulad ni Nis ay susubukan ng isang pag-atake ng snake, at malinaw, tama siyang nagtaya. Pinag-aralan ni Ellison ang paggamit ng kakanyahan ng kristal sa loob ng mahabang panahon ng walang tagumpay, kaya nahulaan niya na maaaring mangailangan ito ng isang gatilyo. Sa makatuwid, hindi pinaaktibo ni Ellison ang kanyang kalasag at kinuha ang pag-atake ng head-on ni Nis. Dahil dito, ang kakanyahan ni Crystal ay isinama ngayon sa kanya. Ang biglaang pagbabagong buhay ni Ellison ay umalis sa Rurin pansamantalang hindi magreaksyon. Pagkatapos ay pinapaginhawa siya ni Ellison, tapos na ang lahat. Sa sandaling ito, si Nis, natakot ng isang tao na maaaring hadlangan ang kanyang ambush, ay lubos na ayaw. Pagkatapos ay tinipon niya muli ang kanyang kapangyarihan, nagbabalak na gumawa ng pangwakas na welga laban kay Ellison. Sa oras na ito, nagpasya siyang mag-overdraw mula sa kakanyahan, na nagpaplano na bumaba kasama si Ellison. Gayunpaman, hinawakan lang ni Ellison ang kanyang kamay at nahuli ang kanyang pag-atake na walang hiya. Masyadong mahina pa rin, mahinahon na sinabi ni Ellison, dapat mong malaman ang aking kasunduan sa lahi ng dragon, na nagbabawal sa mga dragon na pagpatay, pagkidnap, o pagsalakay sa iba pang karera, at ang mga tao ay hindi maaaring makipagdigma laban sa mga dragon maliban kung banta ang kanilang buhay. Nagpatuloy si Ellison, kaya, Nis, sa oras na ito pinapayagan kita na hampasin muli sa buong lakas ang ganitong kapangyarihan. Ngunit huli na, at habang sumigaw si Nis, dumiretso ang mga meteors sa lupa. Kapag ang usok ay dahan-daang na-clear, si Nis ay patay na lampas sa patay. Nakikita ito, natigilan ang kanyang subordinate. Para kay Ellison, ang mga dragon ay tulad ng mga insekto na maaaring madurage ng kamay. Nang magawa ang lahat ng ito, lumingon si Ellison kay Rurin na may ngiti, panahon na upang umuwi. Pakinggan ito, nagmamadali si Rurin sa kanya. Pagkaraan nito, si Elder Medidana ay labis na nabigo sa tribo ng dragon, at ang tatlo sa kanila ay pinalayas sa pinakamalalim na bilangguan sa banal na lupain sa loob ng 3,000 taon. Nakatanggap din si Serena ng maraming mga gantimpala dahil naniniwala si Vaint na ninakaw nila ang kayamanan ni Serena kung hindi man ay hindi na siya lumitaw. Samantala, si Serena ay higit na nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Gjord, na ayaw na hayaan ang kasuklam-suklam na tao na ito. Parehas ang nadama ni Vaint, upang i-play ng tulad ng isang taong namamahala sa mga pulang dragon. Kapag nahuli natin siya, gagawin ko siyang magdusa ng 2 beses. Natapos din ang insidente. Samantala, sa pag-uwi kung saan nagagalit si Rurin, hindi nasisiyahan sa plano ni Ellison, kung medyo mas malakas si Nis, ikaw ang magiging mamatay ngayon. Hindi ito matatanggap ni Rurin kahit na ano. Nang makita ito, hindi nag-atubiling si Ellison, niyakap si Rurin mula sa likuran, at humingi ng tawad sa kanyang mga aksyon. Nagdulot ito ng bubble ni Rurin na may emosyon tulad ng isang teapot. Bigla, isang tinig ang nagulat sa kanilang dalawa, ito ay matandang tao na nagdudulot muli ng problema. Pinatong ni Rurin ang kanyang kamao sa mukha ng nakatatanda, ano ba ang ano? Bakit ka nandito? Napaka-clueless mo. Si Ellison ay maaari lamang ngumiti ng awkwardly, dahil hiniling niya sa nakatatandang pumunta rito. Hinaplos ni Elder Medidana ang pakiramdam ng kanyang ilong na nagkamali, kaya, ano ang layunin ng pagtawag sa akin dito? Diretso na sinabi sa kanya ni Ellison, ito ay tungkol sa isyu ng kakanyahan ng kristal. Bilang nakatatanda ni Rurin, natural na inilabas ni Ellison ang kanyang pinakamahusay na alak upang aliwin si Elder Medidana. Ang mausisa na nakatatanda ay hindi nag-atubiling at humigop, agad na nabihag ng natatanging lasa. Ang instant na ito ay humipo sa kanyang palad, nadama ito na nakakapreskong, tulad ng isang simoy ng tagsibol na nagdadala ng amoy ng mga bulaklak, at tila ito ay isang halo ng iba't ibang mga aroma. Maliwanag, ang alak na ito ay tila may edad na sa loob ng mahabang panahon. Dapat itong magkaroon ng kasaysayan ng 60 o 70 taon, puna ng nakatatanda. Tama iyon.
Hindi inaasahan ni Ellison na sa isang paghigop ay hulaan niya ng tama, at ang kanyang mga pandama ay talagang isang halimaw. Naririnig ito, naging mausisa rin si Rurin, dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na nakatagpo ng naturang alak, at dapat na masarap ito. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Ellison, dahil hindi ito ordinaryong alak. Nakakakita ng malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawa, ang nakatatanda ay labis na tiniyak, na iniisip na si Rurin ay dapat na maging mas masaya dito kaysa sa tribo ng dragon. Pagkatapos, binago ni Ellison ang paksa, tinatanong ang nakatatanda kung ano ang naisip niya tungkol sa mga kaganapan sa gabi, dahil pinatay niya si Nis sa harap ng napakaraming mga dragon. Nag-sign siya ng nakatatanda na huwag mag-alala, ang salungatan na ito ay sinimulan ni Nis, at wala kang ginawa upang lumabag sa kasunduan. Kung hindi ka kumilos, ako ay makialam ng personal. Napansin din ng nakatatanda ang tungkol kay Ellison, tila alam mong aatake. Si Nis, kaya sinasadya mong hindi pigilan, di ba? Hindi ito itinanggi ni Ellison, dahil kailangan niyang makumplito ang pagsipsip ng kakanyahan ng kristal. Sa panahon ng Dragon War, nasisipsip na niya ang dalawang kristal, nakakuha ng kapangyarihan upang makontrol ang lahi ng dragon, at sumisipsip ng isang pangatlong nangangahulugang makakakuha siya ng kapangyarihan upang mamuno sa lahat ng karera ng dragon. Ellison, hinihigop mo ang isa pang kakanyahan na kristal ngayon. Kung tama ako, mayroon ka. Oo, hinihigop ko ang tatlong mga kristal na kakanyahan. Gayunpaman, sa theoretical, kung si Ellison ay isang dragon, pagkatapos sumipsip ng tatlong mga kristal na kakanyahan, si Ellison ay magbabago sa isang Dragon Lord. Tumango si Ellison, na kung saan ay eksaktong dahilan kung bakit ipinatawag niya ang nakatatanda. Kung ang isang tao ay sumisipsip ng tatlong mga kristal na kakanyahan, lilito ba ang mas maraming mga kristal? Kapag ang isang dragon ay naging Dragon Lord, ang natitirang mga kristal ng kakanyahan ay mawawala ang lahat. Ngunit hindi pa nagkaroon ng kaso kung saan ang isang tao ay sumisipsip ng tatlong kakanyahan ng mga kristal. Ipinakilala ng nakatatanda na mahirap sabihin ang kaso ni Ellison. Bukod dito, mayroong isa pang napakahalagang bagay, ang isang tao ay nagtangkang buhayin ang Dragon Lord. Ginawa nitong bigla ang epekto sa puso ni Medidana, at naalala din ni Rurin ang insidente sa kuweba ng dwarf. Sa oras na iyon, isang pangkat ng mga dragon ang sumalakay sa kanila, na naglalayong sakupin ng isang bagay sa kanilang pag-aari. Nakita ng nakatatanda ang dahilan ng pagsipsip ng publiko ni Ellison ng kakanyahan na kristal, kung balak nilang buhayin ang Dragon Lord, tiyak na ako ang target. Kaya't itinakda mo ang iyong sarili bilang Cain, na talagang isang hanggal na pamamaraan. Bago matapos ang nakatatanda, isang kamao ang laki ng isang sandbag na nahulog sa kanyang ulo. Hindi rin maintindihan ng nakatatanda ang sinabi niya na mali. Iiwan ko ang investigasyon sa iyo, Elder. Sabi ni Ellison na may ngiti. Sa klinika ni Elena, tulad ng pagbabalik niya mula sa pamimili ng grocery, biglang lumitaw si Serena sa likuran niya, nakakagulat sa kanya. Ito ay lumiliko na si Serena ay nadama na nag-iisa, kaya dumating siya upang makipag-chat kay Elena. Dahil ang kanyang mga pinsala ay hindi pa ganap na gumaling, itinuturing niya ang kanyang sarili na pasyente pa rin. Bago magreaksyon si Elena, hinayla siya ni Serena sa loob. Kung sasabihin mo sa akin ang tungkol sa paglipat ng mana, maaari kong makatulong na pagalingin ang mga tao. Ako ang uri ng dragon na nagbabayad ng parehong pabor at sama ng loob. Si Elena awkwardly ay yumuko sa kanyang ulo, lahat ng aking pagkain ay vegetarian, tama ka ba doon? Ang eksenang ito ay nasaksihan lamang ni Lady Rain sa labas, ang kanyang mga mata na kasing lapad ng mga kampanilya ng tanso. Samantala, si Gjord ay desperadong tumatakbo dahil hinahabol siya ng Red Dragons. Kapag naisip niyang ligtas siya, lumitaw si Sydney sa likuran niya. Ang kanyang gawain ay upang harapin si Gjord dahil nabigo siyang magnakaw ng kakanyahan ng kristal mula sa mga dwarfs. Upang maiwasan ang pagtagas na ito, malamig niyang sinabi, sabihin mo sa akin, mayroon ba akong dahilan upang hayaan kang mabuhay? Nakakakita ito. Mabilis na sinubukan ni Gjord na ipaliwanag, dahil nasisipsip na ni Ellison ang tatlong mga kristal na kakanyahan, ngayon walang dragon na maaaring talunin siya. Siguro kung makakahanap tayo ng isang paraan upang makontrol siya, ang plano ay may pagkakataon pa ring tagumpay. Tumahimik at si Sydney, may katuturan ka,
ngunit hindi yun dahilan para hayaan mo akong mabuhay, ito ba? Sinamahan ng isang slash sa leeg ni Gjord, agad siyang nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang araw, patuloy na nagpapatakbo si Ellison sa restaurant tulad ng dati. Noon lang, nagdala si Nellen ng isang bato sa restaurant ni Ellison bilang isang regalo. Hinukay ko ito habang nagtatrabaho sa mga mina. Inisip ng mga nakatatanda na gusto mo ito. Kinilala ni Ellison sa isang sulyap na ito ay asin ng bato, isang likas na asin ng mineral. Nagtataka, natikman ito ni Rurin gamit ang kanyang daliri, agad na pinahit ang kanyang sarili sa maalat na dragon jerky, na nagpapaalala kay Ellison ng kanyang mga unang araw sa mundong ito. Sa oras na iyon, si Ellison ay nakarating lamang sa mundong ito, kasabay ng Dragon Wars, at siya rin ay nakadraft sa hukbo. Kapag siya ay nakadraft, lahat ay nakaramdam ng kakaiba. Sa una, naisip ni Ellison na nangangarap siya, sa pag-aakalang babalik siya sa susunod na araw, ngunit sa halip, nanatili siya sa mundong ito. Siyempre, ang pinakamasakit na bagay para sa kanya ay ang pagkain dito, na lubos na walang lasa, hindi lamang masamang pagtikim ngunit ganap na walang lasa. Akala niya siya lamang ang naramdaman sa ganitong paraan, ngunit pagkatapos makita ang reaksyon ng lahat, napagtanto niya na ang problema ay sa pagkain. Kaya, ang pagbubukas ng isang restaurant ay naging pinakamalaking panaginip ni Ellison. Upang makamit ang pangarap na ito, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga kakayahan upang mabuhay. Ngunit bago iyon, kailangan niyang baguhin ang mga sangkap dito, kahit na sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng kaunting asin, kung hindi man, natatakot siya na mamamatay siya sa malnutrisyon bago mamatay sa larangan ng digmaan. Pagkaraan ng ilang araw, tinanggap ng kampo ng pagsasanay ang isang bagong tagapagturo ng magic na nagngangalang Vayne, na isang ikalimang klase na Imperial Mage. Ang epekto ng magic bilog na ito ay simple, nagtitipon lamang ito ng mana sa isang lugar. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga karagdagang mga magic na bilog dito, manipulahin mo ang katangian ng mana. Ito ay minarkahan ng unang nakatagpo ni Ellison sa magic. Halimbawa, kung magdagdag ka ng isang katangian ng sunog dito, ito ang nagiging pinakapangunahing nakakasakit na mahika, Fireball. Pagkatapos ay sumabog si Vayne sa decoy ng pagsasanay sa isang fireball. Matapos ang maikling paliwanag ng tagapagturo, sinimulan nila ang formal na kasanayan sa magic. Tulad ng karamihan sa mga first time na mga gumagamit ng magic, marami ang hindi makontrol ang lakas ng siga at ang direksyon ng kanilang mga spelling. Nagagalit si Vayne sa eksenang ito, dahil naramdaman niya na ang mga taong ito ay hindi nagkakahalaga ng kanyang oras. Pagkatapos lamang, isang malaking spell ang sumabog mula sa mga kamay ni Ellison, sinisira ang buong patlang ng pagsasanay na may isang solong welga. Natigilan mismo si Ellison, hindi alam ang nangyari. Tulad ng kahit na ang mga bundok ay gumuho, lahat ay naiwan sa pagkabigla. Kaagad pagkatapos, nagmadali si Vayne na tinanong si Ellison kung paano niya ito nagawa. Kinakabahan si Ellison. Ito ay maaaring makita niya ang daloy ng mana sa himpapawid, na natakot na ugat. Di nagtagal, si Vayne ay kumonsulta sa tagapagturo na si Dhiron, na may kamalayan sa mga kakayahan ni Ellison mula sa simula. Ang isang tao na makakakita ng mana na dumadaloy ng hindi nag-aaral ng mahika ay maaaring isaalang-alang na isang henyo sa mga henyo. Hindi, nag-aral din ako ng mahika sa aking sarili. Ngunit kakaiba ang ipaliwanag ito ng ganyan. Sinabi ni Vayne na magpahayag ng hindi kasiya siya. Sinabi ng tagapagturo na si Dhiron na marahil ang pagkaantala sa pag-deploy ng frontline ni Ellison at pagpapadala ng Ellison para sa advanced na pagsasanay sa mahika ay mas mahusay na isinasaalang-alang ang kanyang mga nagawa. Ang Vayne ay hindi nasisiyahan sa ito ngunit walang magagawa tungkol dito, napagtanto na imposible na ilayo. Si Ellison, samantala, naririnig ni Ellison ang lahat sa kabilang linya ng pintuan, agad na binuksan ang pintuan at nagalit si Vayne. Nag-iwan ng isang pahayag, huwag kang mag-cocky dahil lamang natutunan mo ang fireball, dahil nasira mo ang patlang ng pagsasanay, ibalik ito sa orihinal na estado nito, ang paglubog ng araw sa lugar ng pagsasanay, at kailangang linisin lamang ni Ellison ang larangan ng pagsasanay. Hindi siya makapaniwala na ang tulad ng isang mataas na ranggo na tagapagturo ay maaaring maging malupit, hindi ba siya maaaring maging mas friendly sa mga trainees, naaalala ang kanyang pagkabata, madalas na pinuri siya ng kanyang ina, na naging motibasyon niya na magtiyaga.